Sa mundo ng negosyo, lahat ay may presyo. Pero paano kung ang kapalit ng iyong kalayaan ay isang kasal na peke? Welcome back sa Ever After Tales. Ngayon atin bubuksan ang kwento ni na Chloe de la Vega at Liam Santillan. Isang pirma, isang taon, at isang bilyong dahilan para hindi mahulog sa isa't isa. Pero sa larong ito, sino nga ba ang unang bibitaw sa usapan? At sino ang mananalo sa puso ng isa? Ito ang Love for Sale? Ang malamig na simoy ng aircon sa boardroom ng Santillan Group of Companies ay tila niyakap ang nanlamig na puso ni Chloe de la Vega. Sa harap niya, nakaupo si Liam Santillan, ang CEO ng kumpanya at ang pinakamataas na pader sa pagitan niya at ng kasaganaan. Ang mukha nitong walang emosyon ay mas matigas pa sa kahoy ng mamahaling mesa sa pagitan nila. Miss De La Vega, simula ni Liam. Ang boses nito'y malalim at parang yelo. Diretsahan na tayo. Alam kong desperado ka. Napalunok si Chloe. Ang mga salitang yun ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Ngunit totoo. Ang krisis sa pananalapi ng kanyang pamilya ay nagtulak sa kanya sa ganong kalagayan. Ang kumpanya ng kanyang ama ay nalulugi na at ang utang ay nakabitin na parang bitay sa kanilang ulo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Naglakas loob siyang tanungin kahit pa nanginginig ang kanyang boses. Naglakad si Liam patungo sa bintana. Tinitigan ang nagtatayugang gusali ng Maynila. Kailangan ko ng asawa sa loob ng 3 buwan. Kung hindi, mapupunta ang pamamahala ng kumpanyang to sa aking pinsan. Na alam kong hindi kayang pamunuan ng Santillan Group. Lumingon ito kay Chloe. Ang matalim nitong tingin ay parang nagsisiyasat sa bawat sulok ng kaniyang kaluluwa. At ikaw, Miss De La Vega, kailangan ng pera, maraming pera. Hindi agad nakasagot si Chloe. Ang kaniyang isip ay naglalakad sa pagitan ng pagkalat ng balita tungkol sa kanyang pamilya at ang kakaibang proposisyong ito. Isang asawa? Oh, isang asawa. Walang emosyong sagot ni Liam. Isang kontrata ng kasal. 3 taon. Sa panahong yun, magpapanggap tayo mag-asawa. Magiging legal ang ating kasal. Ngunit walang emosyonal na kalakip. Kapag natapos ang 3 taon, maghihiwalay tayo ng tahimik. At bibigyan kita ng sapat na halaga para mabayaran ang utang ng pamilya mo at magsimula ng bagong buhay. Tila tumigil ang mundo ni Chloe. Isang kontrata ng kasal? Ang kanyang pinakaiiwasang sitwasyon, ang magpakasal dahil sa pera. Pero ang kanyang pamilya. Pero, bakit ako? Ikaw ang pinakamadaling pagpipilian, Miss De La Vega. Tugon ni Liam, bumalik sa kanyang upuan. Matino ang iyong reputasyon. Mahirap man kayo ngayon. Nagmula ka sa isang disenteng pamilya. At higit sa lahat, alam kong gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo. Hindi ka basta-basta susuko. Inilapag ni Liam ang isang folder sa mesa. Narito ang kontrata. Basahin mo. Ang tawag dito ay The Love Contract. No feelings, no strings, just business. Kinuha ni Chloe ang folder. Ang kaniyang kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito at binasa ang bawat linya. Ang mga legal na termino ay mahirap intindihin, ngunit ang sentro ng lahat ay malinaw. Isang kasal para sa kapakinabangan. Isang pagpapanggap. Kapag pumayag ka, patuloy ni Liam, ililipat ko kaagad ang isang malaking halaga sa iyong account. Sapat para sa paunang bayad sa mga utang niyo. Ang kabuuan, ibibigay pagkatapos ng 3 taon. Tumingin si Chloe kay Liam. Ang kaniyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito ako kadesperado. Ang buhay puno ng hindi inaasahang pangyayari, Miss De La Vega. Ang tanong ay, handa ka bang harapin to? Wika ni Liam. Ang kaniyang boses ay may bahid ng hamon. Pinikit ni Chloe ang kaniyang mga mata. Naaalala niya ang mukha ng kanyang ina na puno ng pag-aalala.
Ang kanyang ama na unti-unting nanghihina. Para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Pumapayag ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Magandang desisyon, sabi ni Liam nang walang anumang emosyon. Magsasign tayo mamaya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga detalye ng ating relasyon. At doon sa gitna ng boardroom, sa harap ng isang malamig at walang pusong kontrata, nagsimula ang kanilang hindi inaasahang paglalakbay. Ang mansyon ng mga Santillana ay malawak at tahimik. Halos sumisigaw ng katahimikan na baliktad sa ingay ng buhay ni Chloe. Matapos ang pirmahan ng kontrata at ang maikling seremonya ng kasal, kailangan na lumipat ni Chloe. Gusto ko na katahimikan dito sa bahay, Miss De La Vega. Bilin ni Liam habang nililibot nila ang mansyon. Ang kanyang boses ay nag-echo sa matataas na kisame. Ang aking pagtulog, sagrado. Huwag kang maglalagay ng anumang bagay na makakasira sa kapayapaan. Ngumiti si Chloe, isang pilit na ngiti. Ano po ba yung ibig niyong sabihin? Walang malakas na musika, walang maingay na bisita, at lalong walang kakaibang amoy ng pagluluto na hindi nakasanayan sa mansyong to. Paliwanag ni Liam, ang kanyang kilay ay nakataas. Tumango lang si Chloe. Sa loob niya, nagngingit-ngit siya. Paano siya mabubuhay ng walang kanyang paboritong street food at ang kanyang playlist ng rock music? Kinabukasan, lumabas ang kanilang pagkakaiba. Isang gabi habang nagbabasa si Liam sa kanyang library, rinig na rinig ang malakas na musika mula sa sala. Ito ay ang paboritong rock band ni Chloe. Chloe! Sigaw ni Liam. Lumabas mula sa library na ang muka ay nakakunot. Pwede ba nating bawasan ang ingay na to? Sinusubukan kong magbasa. Relax lang, Liam. Music relaxes me. Try it. Sagot ni Chloe, sumasayaw-sayaw pa. Ang klase ng musikang yan ay nakakabingi. Hindi nakakapag-relax. At tinawag mo ako Liam. Hindi mo ako kaibigan na makakasama mo sa pag-inom ng beer. Pero mag-asawa na tayo, hindi ba? Ani Chloe, nakangiti ng nakakaloko. At saka, ang kaibigan ko, mas masaya kasama kaysa sayo. Puro ka formalidad. Nagpakawala si Liam ng malalim na buntong hininga. Basta babaan mong volume. Merong batas sa bahay na to at kailangan mo sundin yun. Ang kontrata tungkol po sa kasal. Hindi tungkol sa pagkontrol sa buhay ko, Mr. Santillan. Hamon ni Chloe. Naglaban ang kanilang mga mata. Sa huli, si Chloe ang unang nagpatalo. Binaba ang volume, ngunit hindi pa rin inalis ang ngiti sa kanyang labi. Isa pang gabi, si Liam ay nasa kanyang silid, sumisinghot ng kakaibang amoy. Bumaba siya at nakita si Chloe sa kusina, abala sa pagluluto ng kwek-kwek at fishball. Anong naamoy ko? Tanong ni Liam, takot na takot sa amoy. Kwek-kwek at fishball, masayang sagot ni Chloe. Gusto mo? Luto ko, masarap to. Hindi ako kumakain ng ganyang uri na pagkain, Miss De La Vega. Ang amoy nanunuot sa bawat sulok ng mansyon. Reklamo ni Liam. Di magkape ka, para matakpan ang amoy. Hindi ko na nga maamoy ang wine mo eh. Amoy lang na mamahaling alak na parang suka na aamoy ko. Pabalang na sagot ni Chloe. At saka, wag mo ko tawagin Miss De La Vega. May apelido na akong Santillan, tandaan mo. Nagtaas ng kilay si Liam. Napaka-defensive mo. Kayo ang palagi nagrereklamo. Parang mayroon kayong allergic reaction sa lahat ng gusto ko. Sabi ni Chloe, may bahid ng tampo sa kanyang boses. Ang kanilang mga gabi ay puno ng asaran at sigawan. Minsan, dahil sa sobrang pagod, magpapalitan sila ng matatalim na salita hanggang sa isa sa kanila ang susuko. Ngunit sa likod ng mga pader ng mansyon, sa gitna ng kanilang gera, doon sila nagsimulang magkakilala ng malalim. Isang gabing malakas ang ulan, naantala ang pagdating ng kanilang driver. Naiwan si Liam sa kanyang opisina, at si Chloe naman ay nasa kanyang silid, nagbabasa. Napansin ni Chloe na matagal nang gising si Liam. Bakit gising ka pa? Tanong ni Chloe. Inabutan si Liam ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Nagulat si Liam. Hindi niya inaasahan ang presensya ni Chloe.
May kailangan akong tapusin. Halika, magpahinga ka na muna. Wika ni Chloe. Hindi makakabuti sa kalusugan ng pagpapagod. Hindi sumagot si Liam, ngunit kinuha niya ang tsokolate. Salamat. Sa mga sandaling yon, ang kanilang pader ay unti-unting nagiba. Nagsimula silang magbahagi ng mga kwento. Mga pangarap ni Chloe na magkaroon ng sariling street food business at ang pasanin ni Liam na panatilihin ang legado ng kanyang pamilya. Nagsimula nilang makita ang bawat isa hindi bilang kontrata, kundi bilang tao. Minsan matutuklasan ni Liam si Chloe na natutulog sa sofa sa sala, napaliligiran ng libro. Tahimik niya itong tatakpan ng kumot. Minsan naman, si Chloe ay maghahanda ng paboritong kape ni Liam bago pa man ito bumaba ng hagdan. Ang mga maliliit na gawa na ito ay nagsimulang magpuno ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pagpapanggap. Alam mo Liam, sabi ni Chloe isang gabi habang nagiinuman sila ng wine ni Liam na sinusubukang inumin ni Chloe at hindi niya nagustuhan. Sa lahat ng mga taong mayayaman na nakilala ko, ikaw yung pinaka-boring. Ngumisi si Liam. At ikaw naman Chloe, ang pinaka-maingay na babae na nakilala ko. Nagtawanan sila. Hindi pa nila lubos na naiintindihan kung bakit. Ngunit ang kanilang mansyon, na dating puno ng katahimikan at alitan, ay unti-unti nang napupuno ng tawanan at pag-unawa. Ang kanilang pagpapanggap ay nagpatuloy. Unti-unting nagiging mas natural. Nagsisimula na silang masanay sa presensya ng isa't isa. Sa kanilang mga ritual at sa kanilang mga gera na minsan ay nauuwi sa pagbibiruan. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Isang gabi, sa isang grandeng charity gala na inorganize ng Santillan Group, naglalakad si Liam at Chloe, magkaakbay, nagpapanggap na isang maligayang mag-asawa. Ang mga flash ng kamera ay hindi mabilang at ang mga bulungan ng paghanga ay naririnig sa paligid. Ang ganda mo talaga, Chloe. Bulong ni Liam, ngumiti pa. Dapat mas madalas tayong lumabas. Nakangiti si Chloe. Para makita nila na masaya tayo? E di sige. Ang puso niya ay lihim na bumilis sa papuri ni Liam at sa kung gaano kanatural ang kanilang pagkilos. Ngunit ang gabi ay biglang nagbago nang lumitaw si Isabel Aragon. Si Belle, na nakasuot ng isang panggabing damit na tila gawa para sa kanya, ay lumapit sa kanila na may matamis na ngiti sa labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang apoy. Si Belle, ang babaeng nanira sa puso ni Liam noon. Ang kanyang dating kasintahan na umalis para sa isang mas mayaman na lalaki. Liam, darling! Bati ni Belle. Niyakap si Liam ng mahigpit. Hindi ko akalain na makikita kita dito. At wow, sino kasama mo? Ang tingin niya kay Chloe ay puno ng paghamak. Bumitaw si Liam kay Belle. Tila naiinis sa presensya nito. Belle, it's good to see you. Ito si Chloe, ang asawa ko. Bahagyang nagulat si Belle. Asawa? Wow, Liam, ang bilis naman. Hindi ka man lang nag-aanyaya sa kasal niyo. O baka naman, hindi to ang uri ng kasal na kailangan ng mga bisita? Ang kanyang ngiti ay naging matalim. Pilit nang ngumiti si Chloe. Mabutit nakilala kita, Belle. Mabuti rin, sabi ni Belle at pagkatapos ay bumaling siya kay Liam. Narinig ko ang tungkol sa iyong lolo. Kaya pala nagmamadali ka magpakasal. Kailangan mo ng asawa para makuha ang Santillan Group, hindi ba? Bago pa makasagot si Liam, nagpatuloy si Belle. Ang kanyang boses ay bahagyang tumataas upang marinig ng mga nasa paligid. At ikaw, Chloe, hindi ko akalain na makikita kitang nakikipaghalubilo sa mga ganitong uri na kaganapan. Ang pamilya de la Vega, kung hindi ako nagkakamali, may malalaking utang, tama? Isang malaking gulo sa pagpepera. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Pakiramdam niya ay may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang kanyang pamilya. Paano nalaman ni Belle? Belle, tigilan mo na yan. Babala ni Liam, ang kanyang boses ay naninigas. Ngunit huli na, ang mga bulungan ay kumalat na sa paligid.
Ang tingin ng mga tao ay lumipat mula sa paghanga patungo sa pagtataka at pagkatapos sa panghuhusga. Ngumiti si Belle. Tagumpay ang makikita sa kanyang mga mata. Kaya pala, kaya pala siya. Liam, alam kong desperado ka. Pero ang bumili ng asawa para sa mana mo? Yun ang talagang bago sa akin ah. Sayang naman, Chloe. Ang ganda mo pa naman. Ginamit mo lang para sa pera. Ang mga salita ni Belle ay bumaon sa puso ni Chloe na parang libo-libong karayom. Ang mga alaala ng hirap ng kanyang pamilya, ang kanyang sariling pagdududa sa sarili, ay muling nagbalik. Hindi niya kayang depensahan ng sarili. Ang katotohanan ay masakit. Liam, kailangan ko umuwi. Bulong ni Chloe, ang kanyang mga mata ay nangingilid. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay ng mahigpit. Hindi, huwag kang makinig sa kanya. Pero totoo ang sinasabi niya, hindi ba? Tanong ni Chloe, tiningnan si Liam ng may sakit. Pinili mo lang ako. Hindi nakasagot si Liam. Alam niyang may katotohanan sa sinabi ni Belle, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang paraan ng pagpapahayag nito. Sa mga sumunod na araw, ang balita ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Naging tampulan ng usapan si Chloe sa mga social gatherings. Ang kanyang pamilya ay naging target din ng mga chismis. Chloe, ayos ka lang ba? Tanong ni Liam isang gabi. Nakita si Chloe na nakaupo sa balkonahe. Tahimik. Paano ako magiging maayos, Liam? Tanong ni Chloe lumuluha. Ang pamilya ko. Ang pangalan ko. Sinira na ni Belle. Pinagtatawanan na nila tayo. Ginawa niya akong mukhang pera at ikaw naman mukhang desperado. Huwag ka mag-alala, haharapin natin to. Sabi ni Liam, naupo sa tabi niya. Paano? Tanong ni Chloe. Kahit anong gawin natin, maniniwala ang mga tao sa gusto nilang paniwalaan. Ang mga kwento ni Belle, mas madaling paniwalaan dahil totoo naman talaga yun sa simula pa lang. Nagpakawala si Liam ng buntong hininga. Hayaan mo lang sila. Hindi ko kayang hayaan lang, Liam. Sagot ni Chloe, tumayo. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata ng mga tao na alam ang sitwasyon ko. Ang mas masakit, alam nila na kaya ako nandito ay dahil sa pera. Para kay Chloe, ang reputasyon ni Liam ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Ayaw niyang masira ang imahe ng Santillan Group at ni Liam dahil sa kanya. Ang kanyang damdamin para kay Liam ay lalong lumalalim at ang pagmamalasakit niya rito ay lumalagpas na sa kontrata. Ang mansyon na dating puno ng ingay at tawanan, unti-unting nanahimik. Ang mga pader na nakasaksi sa kanilang matatamis na asaran ay tila nalulumbay dahil sa patuloy na paninira ni Belle at sa pag-aalala ni Chloe sa imahe ni Liam. Gumawa si Chloe ng isang mahirap na desisyon. Isang umaga habang nag-aalmusal si Liam, dumating si Chloe na may daladalang isang sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso. Liam, kailangan natin mag-usap. Simula ni Chloe, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng sakit. Tiningnan siya ni Liam. Tungkol saan? Tungkol sa atin, sa kontrata. Wika ni Chloe, inilapag ang sobre sa mesa. Gusto kong tapusin ang kontrata ng mas maaga. Nagulat si Liam. Ano? Bakit? Dahil kay Belle? Hindi lang dahil sa kanya. Sagot ni Chloe, umupo sa harapan niya. Para sa'yo to, Liam. Hindi ko kaya tingnan ng sarili ko na sinisira ang pangalan mo. Ang pamilya mo. Ang kumpanya mo. Hindi mo dapat sirain yan dahil lang sa isang kontrata sa akin. Pero Chloe, kaya kong ayusin ang lahat. Huwag kang sumuko. Pilit ni Liam. Umiling si Chloe. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ako sumusuko, Liam. Pinoprotektahan lang kita. Narinig ko ang plano ng lolo mo na ipagkasundo ka kay Belle para sa kapakanan ng kumpanya. Kung ako ang dahilan kung bakit hindi mo matutupad ang kanyang kagustuhan, masisira lang ang lahat. Wala akong pakialam sa plano ng lolo ko.
Hindi ko gagawin yun. Hindi ko kailangan si Belle. Sabi ni Liam, tumayo. Ang kailangan ko. Hindi niya natapos ang sasabihin. Hindi mo ako kailangan, Liam. Putol ni Chloe. Tumayo rin. Kailangan mong Satilyan Group. At kailangan mo ng isang asawa na makakatulong sa iyo. Hindi ang isang babae na sisira ng image mo. Handa akong umalis nang walang hinihinging pera. Hindi ko na kailangan ng kabuuan ng bayad. Sapat nang naibigay mo. Chloe, hindi mo naman kailangan gawin yan. Pilit ni Liam. Abot kamay ang kamay ni Chloe, ngunit nag-atubili. Ngumiti si Chloe. Isang malungkot na ngiti. Ito ang dapat gawin, Liam. Mas magiging tahimik ang buhay mo nang wala ako. At pagkatapos nun, umalis si Chloe. Tahimik. Walang paalam sa iba. Kinuha niya kanyang mga gamit. Iniwan ang mga alaala ng tawanan at alitan sa mansyon. Naiwan si Liam sa isang mansyon na biglang naging napakatahimik. Ang musika ni Chloe ay wala na. Ang amoy ng kanyang pagluluto ay wala na rin doon. Ang kanyang mansyon na dati ay tahimik ay naging malungkot. Ang kanyang katahimikan ay nagbago mula sa pagpapahalaga sa pagiging nag-iisa. Ang bawat sulok ay tila nagsisigaw ng pangalan ni Chloe. Bakit bang tahimik? Bulong ni Liam sa kanyang sarili isang gabi habang nakaupo sa sala, nag-iisa. Ang wine sa kanyang kamay ay hindi na niya matikman ng masarap. Ang presensya ni Chloe ay nilaan na ang kanyang buhay. Naramdaman ni Liam ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman noon, kahit noong umalis si Belle. Ito ang pangungulila, ang sakit ng pagkawala. Ang katotohanan ay hindi lang niya kailangan si Chloe para sa mana. Kailangan niya si Chloe para sa kanyang sarili. Dumating ang gabi ng business gala. Isang napakahalagang kaganapan kung saan iaanunsyo ang engagement ni Liam kay Belle. Ayon sa kagustuhan ng kanyang lolo, nagtipon ang lahat ng mga VIP, media, at mga kaibigan ng pamilya Santillan. Nakahanda na si Liam, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Hindi niya makalimutan ang mukha ni Chloe, ang kanyang mga salita, ang kanyang sakripisyo. Dumating ang oras ng anunsyo. Tumayo si Liam sa entablado. Ang mikropono ay nasa kanyang harapan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Naghihintay na i-anunsyo ang kanyang kasal kay Belle. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ni Liam. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa gabing ito. Tumingin siya sa kanyang lolo na nakangiti ng matamis sa tabi ni Belle. Pagkatapos, tumingin siya sa mga kamera. Marami sa inyo ang nag-iisip kung anong i-anunsyo ko ngayong gabi. Marami sa inyo ang nag-iisip na to ay tungkol sa aking kasal. At tama kayo. Nagbulungan ng mga tao. Ngumiti si Belle, sigurado sa kanyang tagumpay. Pero hindi ako mag-a-announce ng kasal sa isang babaeng hindi ko mahal. Dagdag ni Liam. Tumingin kay Belle na biglang nawala ang ngiti. At hindi ako magpapanggap na masaya sa isang kasal na batay lamang sa kapakinabangan ng aming pamilya. Nagulat ang mga tao. Nagalit ang lolo ni Liam. Ang totoo, patuloy ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang totoo, ako ay nagpakasal na. Mas nagulantang ang lahat. At ang kasal na yun ay isang kontrata. Isang deal para sa kapakanan ng aking mana. Isang negosyo. Pero sa gitna ng kontratang yun, natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang pera, anumang mana o anumang kumpanya. Tumingin si Liam sa kawalan, tila hinahanap si Chloe. Natagpuan ko ang pag-ibig. Isang pag-ibig na nagbago sa akin. Isang pag-ibig na nagturo sa akin na ang tahimik na mansyon ay hindi isang bahay kung wala ang ingay ng isang tao. Ang mga araw ay walang kulay kung wala ang ngiti ng isang tao. At ang buhay
walang saysay kung wala ang presensya ng isang taong nagpapatibok sa aking puso. Pinagsisisihan ko na ginawa ko siyang parte ng isang kontrata. Pinagsisisihan ko na ginawa ko siyang isang negosyo. Dahil siya, si Chloe de la Vega, ay hindi isang negosyo. Siya ay ang aking mundo. Bumaba si Liam sa entablado. Iniwan ang nagulantang na crowd. Matapos ang kanyang dramatikong anunsyo, hinanap ni Liam si Chloe. Alam niyang umalis ito, ngunit hindi niya alam kung saan ito pupunta. Kinuha niya ang kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang direksyon. Umaasa na mahahanap niya ito. Kasabay nito, umuulan ng malakas. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasailalim sa kirot sa kanyang puso. Samantala, si Chloe ay naglalakad sa kalsada. Walang patutunguhan. Hinahayaan ng ulan na takpan ang kanyang mga luha. Ang mga salita ni Liam sa gila ay narinig niya sa kanyang telepono. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Masaya siya, ngunit natatakot. Takot na muling masaktan. Takot na ito ay isa lamang malaking pagkakamali. Bigla, huminto ang isang sasakyan sa kanyang harapan. Bumaba si Liam, basang-basa ng ulan. "Chloe!" Sigaw ni Liam. Tumakbo papalapit sa kanya. "Chloe, huwag kang umalis!" "Liam, bakit ka nandito?" Tanong ni Chloe, ang kanyang boses ay nanginginig. "Bakit mo ginawa yun?" "Dahil mahal kita, Chloe." Sagot ni Liam. Hinawakan ang kanyang mukha. "Mahal kita. Ang mansyon walang saysay kung wala ka. Ang buhay ko walang saysay kung wala ka." Napailing si Chloe. "Pero ang kontrata, ang pamilya mo, ang Santillan Group." "Wala akong pakialam sa kontrata, Chloe." Putol ni Liam, tiningnan siya sa mata. "Wala akong pakialam sa Santillan Group kung hindi ka kasama ko. Nalaman kong mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng iyon." Kinuha ni Liam ang isang folder sa loob ng kanyang jacket. Basang-basa na. Ito ay ang The Love Contract. "Ang kontratang to," sabi ni Liam. Inilabas ang papel at sinindihan ito gamit ang lighter na nakuha niya mula sa kanyang bulsa. Kahit pa umuulan, ang apoy ay nanlaban sa ulan at unti-unting sinunog ang dokumento. "The contract is gone, but my love is staying." Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Nakatingin sa nasusunog na kontrata. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa damdamin. "Hindi ko kailangan ng papel para sabihin na mahal kita, Chloe." Wika ni Liam, ibinaba ang natirang abo ng kontrata. "Hindi ko kailangan ng kasunduan para sabihin gusto kitang makasama habang buhay. Ginawa kong negosyo ang pag-ibig at nagkamali ako. Patawarin mo ako, Chloe." Umiyak si Chloe. "Liam." "Chloe de la Vega Santillan," sabi ni Liam, yumuko. "Maaari mo bang pakasalan ako muli? Ngayon, hindi dahil sa utang ng iyong pamilya. Hindi dahil sa mana ko, kundi dahil sa pag-ibig na nararamdaman natin para sa isa't isa. Hindi dahil sa papel, kundi dahil sa tibok ng puso." Tiningnan ni Chloe si Liam. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pag-asa. "Mahal kita, Liam. Mahal na mahal kita. Oo. Oo, Liam. Papakasalan kita. Palagi." Ngumiti si Liam. Isang ngiti na hindi niya kailanman ibinigay sa boardroom. Niyakap niya si Chloe ng mahigpit at doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malakas na ulan, nangako sila sa isa't isa. Isang pangako na mas matibay kaysa sa anumang kontrata dahil ito ay binuo ng tunay na pag-ibig. Sa pag-ibig, walang kontratang kailangan. Ang mahalaga ay ang dalawang pusong nagtatagpo na nakatadhana sa isa't isa at handang labanan ng lahat para sa kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mansyon ay hindi na magiging tahimik dahil mapupuno ito ng musika, tawanan, at ang matamis na amoy ng pagmamahalan na mas masarap pa sa anumang street food.
At ang kanilang pag-ibig, ito ay hindi na isang negosyo, kundi isang walang hanggang pangako. Minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay ang mga hindi natin pinlano. Ang pag-ibig ni na Chloe at Liam ay nagsimula sa isang malamig na kontrata, pero nagtapos sa isang mainit na pangako. Napatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi mabibili ng pera at hindi madidiktahan ng kahit anong papel. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento sa Ever After Tales. Huwag kalimutang mag-comment ng inyong paboritong eksena at isubscribe para sa mas marami pang nakakakilig na kwentuhan. Hanggang sa muli mga ka-tales, stay in love and keep believing in your own ever after.